Ang talinhaga po ay sinasabing isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumagamit si Jesus Nazareno ng mga talinhaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kwento ay mas madaling tandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala at mayaman ito sa kahulugan. Ang talinhaga ay karaniwang ginagamit ng mga Hudyo sa pagtuturo. Sa ministeryo ni Jesus Nazareno, gumamit siya ng pagkakahalintulad sa mga pangkaraniwang bagay sa kaniyang pagtuturo, gaya ng asin, tinapay, mga tupa, at iba pa, na ang mga kahulugan ay napakalinaw. May yugto naman ng kaniyang ministeryo na nag-umpisang magturo sa pamamagitan lamang ng mga talinhaga. Ang katanungan, bakit minabuti ni Jesus Nazareno na magturo sa pamamagitan ng talinhaga sa halip na direktang ituro ang nais niyang malaman ng tao? Ang halimbawa na lamang ay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol sa masamang damo at naunawaan natin na ang bukid ay ang siyang sanlibutan. Ang taong pinaghaharian ng Diyos ay ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kung hindi ang puwersa ng kasamaan o ng Diablo. Sinabi ni Jesus sa atin ngayon na ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kaniyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang mga binhi tahimik na tumutubo at lumalago. Ngunit hindi nila alam na naghasik din ang mga taong may masamang balak, naghasik ng masasamang damo. At pagkatapos niyon, sabay na tumubo ang trigo at damo. Kung inyong mapapansin, pumunta ang mga tauhan sa kaniyang amo at nagtanong kung bubunutin bang pareho o bubunutin muna ang masasamang damo. At ang sabi ng amo, huwag bunutin sapagkat mabubunot din ang mabubuting trigo. Ano pong ibig sabihin nito? Nangangahulugan na ang ating Diyos hindi nagpapabaya kapwa sa mabuti at makasalanan. Ang ating Diyos iniibig ang mababubuti at ang masasama. Ang masasama binibigyan ng pagkakataon upang magbago. Ibig sabihin nito, mahal ng Diyos ang kaniyang mga anak. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kahit ang iba sa atin naging masama at naging makasalanan. Magkagayon man tayo, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng panahon at pagkakataon upang ituwid ang ating mga kasarili. Sa katunayan, ang paghahari ng Diyos ay para sa ating lahat. Sa talinhaga, sinasabing sa pagdating ng pag-ani na nangangahulugan ng paghuhukom, darating ang anak ng tao at doon na ihihiwalay ang masama
at ang mabuti. Ang mga palagawa ng masama ay magdurusa. Anong sinabi sa mga masasamang gabo? Titipunin at susunugin. Subalit, ang mabubuting binhi ay ang magiging tagapagmana ng kaharian ng langit. Tayo ngang sumasampalataya sa Diyos, nais po nating maligtas. Tulad ng mabuting binhi, alam nating kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kamakailan lamang nakaranas tayo ng matinding pag-ulan, ng matinding pagbaha, at naramdaman natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kumikilos siya sa ating buhay. Kumikilos siya sa kaniyang katahimikan. Kumikilos siya sa mga pagkakataong hindi natin alam. Kagaya ng mabubuting binhi, pinalalaki ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, in the silence of the heart, God speaks. If you face God in prayer and silence, God will speak to you. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang habilin sa atin ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno, makinig ang may pandinig, naway bilang mabubuting binhi ay ating maipangaral din ang kaligtasang hatid ng Diyos sa atin, ang kaniyang mga salita, ang kaniyang mga aral, at ang kaniyang mga gawa. Ang ating tungkulin ngayon ay maging tagapaghasik ng kabutihan at pagmamahal sa mga tao. Kumbaga, sa pagtatanim ng binhi ay katulong at katuwang tayo ni Jesus Nazareno na maghasik ng kabutihan sa mundo. Alam naman natin na ang Diyos hindi magpapabaya. Ang Diyos ang siyang tutulong sa mga binhi upang lumago, maging mabuti at mamunga ng lubusan.